Alden spotted sino ang na-miss niya mga kasambreros. Tapos si Kath and Robbie may chikahan. Papakinggan natin ito mamaya mga kasambreros. Pero unahin ko muna itong fresh na fresh mga kasambreros. No? Nagkaroon ng Zoom meeting. Grabe itong si Alden kasi may shoot siya tapos sabay meeting no sa Zoom mga kasambreros. With the cast or team ng Code Gray naman ito mga kasambreros. So, which is abangan din natin, no? Itong Code Gray na medical drama series mga kasambreros. So, ito po ay mapapanood mismo sa GMA mga kasambreros, no? Sa prime time yata ito. So, medyo mahaba-haba yung gagawin nilang dito, no? Kanilang preparation mga kasambreros kasi ito no sa TV mapapanood, ibig sabihin mas siya no kasi yung series di ba kunwari dito 20 series o 20 episodes 50 episodes, so mas mabilis lang yan mga kasambreros kumpara sa prime time talaga or mapapanood sa TV no mga kasambreros. So dito nag-Zoom meeting sina Alden mga kasambreros kasama ang ibang ibang cast mga kasambreros no ng Code Gray. So aabangan natin ito mga kasambreros. So ito po ay pinost ni Marks de la Cruz mga kasambreros. So Zoom meeting while taping, grabe. So dito si Ma'am Tracy Garcia. Hindi ko alam kung ang director nila ay si Mark de la Cruz mga kasambreros. So andito si para mga boses lang itong yung kanyang yung kanyang ka-meeting dito mga kasambreros. Si Mama Shelly Conde, andito rin si Ma'am Tracy Garcia, si yun, basta yung iba dito mga kasambreros, hindi ko si Onay Sales, si Laysam, ito mga kasambreros. Parang lang pala ito, parang yung mga bossing mga kasambreros or bosses na ka-meeting ni Alden sa Zoom. Hindi pa yung cast ng Code Gray mga kasambreros. So, pero yun, abangan natin ito definitely mga kasambreros and mga Kathleenatics. Tapos, 10 hours ago, no? Sabi dito ni Girly Zell, parang medyo nakaka-touch na heartwarming na sabi niya, hiling namin matupad ang pangakong di bibitawan hanggang dulo. So Kath din ito mga daming likes, so 295 reactions mga kasambreros. Di man tayo nagtagal sa mundong ginawa natin noon, may mga pangakong di naparanas ng panahon, may pangako sa puso ko na kailanman ay di magbabago, yun ay hahawakan ka hanggang dulo, no? Amen, no? Girly Zell sa iyong caption dito sa Kath din. So ito po ay pinost kagabi mga kasus 10 hours ago. Yung picture ng Kath din na nag-gym sila dati sa Canada, ito mga kasambreros. Tapos yung Alpha Pro Dog Nutri-Chunks mga kasambreros ni Kath, nag-post actually yung isang admin niya kagabi sa TikTok Nutri-Chunks Adulting no mga kasambreros. No, nag-post nito si Catherine Chandria na isang fan ni Kath mga kasambreros sa kanyang TikTok. So walang pinost si Kath sa kanyang Instagram So dito lang sa may TikTok na fan mga Tapos yon sa TikTok lock pala kahapon mga kasambreros ay naging topic si Alden no. Yung tanong dito sa pasabog nila mga kasambreros no, sang tanong sang sabog ay saan naiyak si Alden Richards. So ang option dito ay nung kumakain siya o napakain siya ng burger after magbike or sa simbahan mga kasambreros. So ito ay yung connection doon sa pagbabike ni Alden sa pagbisikleta niya sa Italy mga kasambreros no. So ang question dito, alin dito ang ginawa ni Alden Richards pagkatapos niyang ma-survive ang isang international cycling event sa Italy. Medyo nakakalito to kasi ito yung main question, pero yung dito is saan naiyak si Alden Richards na. So siya, pero of course yung sagot dito, mali yung sagot ni Jiro
si Jiro at saka or si Jeremy at saka si Sugar Mercado kasi dito na yung winner ng Stars on the Floor nga mga kasambreros ang nag-guest kahapon sa TikTok Lock na kung saan na ito ang tanong mga kasambreros. So, sina Alan Ansay at saka sina Waki mga kasambreros ang magkalaban dito sa kung mapapagtatanggol mga kasambreros ng kanya-kanyang points. So, yun. Yung sinabi ni Sugar dito ay naiyak daw ay na mali yung sagot nila no? Naiyak sa simbahan. Pero ang sagot dito ay yung sa yung kumain niya ng burger mga kasambreros. So, yun. Sobrang nakakatawa ito. So, papakinggan natin ito mamaya mga kasambreros, no? Kung hindi siya copyright. So, kung copyright siya, hindi po natin mapiplay mga kasambreros. Tapos, isa sa mga major items natin, yung chikahan, no, ni na Robby. May pinost dito yung isang admin kagabi ni Kath mga kasambreros, no? We love Catherine Bernardo, no? Tapos, ang sabi niya dito ay in-interview si Robby ni Kath mga kasambreros. Tapos, sabi dito ay nabaliktad na sila no mga kasambreros. Kasi, parang yung ano dito ay yung topic na dito ay about girlfriend and boyfriend, no? Kasi, time pa ito ng ng COVID mga kasambreros. Parang 2020, something like that mga kasambreros. So, tapos, topic na dito si Mikey. Tapos minsan sisingit ni Kat si DJ mga kasambreros. So, yon silosa daw no si Mikey. So, mamaya play ko na lang ito kung gusto niyo pong pakinggan mga kasambreros. Pero kung ayaw niyo po ay skip niyo na lang po no. Mga kasambreros and mga Kathinatics. Tapos, si Alden dito ay pinost ng isang admin. Good morning Wednesday, no? Si Alden dito naka-blue. At saka 2 hours ago, 136 reactions. So, marami mga kasambreros. So, si Alden dito ay naka-blue. Tapos, may pa-dimple si Soiti, no? Mga kasambreros. Pero ito, of course, ay throwback picture lamang ni Soiti. Tapos, yung Team Siargao nag-post no ito pa yata yung isa kasama dun sa pictures na pinost din natin kanina no sa ating isang unang vlog mga kasambreros na kung saan ay sina Kailin, Adrian at Nadine na dito. Si Alden ay hindi siya present mga kasambreros, so nagkainan sila at parang bumili ng parang may mga souvenir or something, no? Si Nadine lang nandito mga kasambreros So wala si Alden kasi sobrang busy ni Soiti sa kaliwat kanang ganap niya mga kasambreros. Partida, nagtitaping tapos nagzo-zoom meeting pa siya mga kasambreros. So patunay na hindi naman busy si Alden kundi busy no. Mga kasambreros and mga Kathinatics. Tapos may pinost dito si kay Alden si Donald Balbuena 22 hours ago mga kasambreros. So kahit blue yung ilaw, gwapo pa din ni Alden saan na ako lulugar nito. So sabi dito ni Sir Donald Balbuena mga kasambreros. So ito po ay pinost niya or parang picture nila during doon sa Stars on the Floor, the finale mga kasambreros. Tapos may pinost dito si Hecate Nix 12 hours ago mga kasambreros. Sabi niya excited na siya sa Love Siargao, no? Si Hecate, hindi ko lang si Hecate Nix. Ito yata si yung isa sa mga cast members ng Love Siargao din mga kasambreros. Yung parang nanay. Parang nanay siya mga kasambreros, no? Ito yata siya, no? Kasi nakita ko marami siyang pinost about kay Nadine pwede rin naman sigurong fan siya ni Nadine Lustre mga kasambreros kung kaya yung parating yung pinapost ay si Nadine, no? Pero ito ay mga random photos nila doon sa Love Siargao nga mga kasambreros. 216 reactions, no? 12 hours ago niya pinost. Genuinely so excited for this series. So tapos pictures ng nina Alden and the rest of the cast mga kasambreros doon nga sa beach. At yung parang nagmi-meeting sila mga kasambreros. Tapos, ito, pinost ito ni Mars Laksamana.
hello everyone. Tapos picture niya, ang daming likes 300 reactions mga kasembreros. 300 na. 300 na mga kasembreros. Tapos si Kath dito ay parang nakaupo siya. And then naka-white no si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos si Alden at saka si Nadine na feature din pala sa OPM Songs no. Love Siargao starring Alden Richards and Nadine Lustre. So, 1 day ago naman ito mga kasembreros. Tapos, yun, major item tayo mga kasembreros. Actually, 2 post ito. Maraming nagtatanong na parang na-miss nila ang isa't isa. So, na-miss ni Alden Sino. No, spotted siya mga kasembreros. And may isa pang video dito na spotted si Alden pero mamaya na niya, no? Ito na muna, no, sa ating title. Na-miss Sino. Kasi may kahag dito si Alden mga kasembreros na naka-black siya. Tapos, hindi kita ang mukha. Tapos naka-white siya dito Ay, iniisip ko dito si Marian Rivera. Ito mga kasembreros. Pero hindi maputi si Marian na-miss nila ang isa't isa. Marami nagtatanong sino daw kasama ni Alden sa pic. Hulaan ninyo. Nasabi niya dito. Tapos may isa pa dito na parang umaasa siya na Kathleen 10 hours ago, sabi niya Johnny Taps. Ang Kathleen kaya ano sa tingin nyo guys? Kung si Kathman, wow, sobrang saya. 82. Pero palagay ko dito si Catherine kasi morena si Catherine hindi naman si Lexi Gonzalez. Yung damit kasi na ito ni Alden ay naka-white siya or naka-dirty white. Hindi ko matandaan kung saan event niya ito nasuot mga kasembreros. Pero palagay ko, pwedeng si Lexi Gonzalez, no? Pag may nahanap akong video, malalaman ko rin ito. Kung sino ito mga kasembreros. Pero na-miss daw ni Alden Sino. No, sino nga ito, no? Kasi si Marian, parang malayo si Marian kasi maputi nga si ate niya yan mga kasembreros Pero ano natin, no? May lalabas din na video. So pag lumabas ng video, alam nyo na mga kasembreros. So akin din pong ipi-play at para mapakinggan po natin lahat. Tapos spotted si Alden, no, dito mga kasembreros. Shinare yung isang video ulit dito mga kasembreros, no. Pero alam ko ito po ay time pa ng nasa Siargao pa si Alden mga kasembreros, na kung saan ay na-meet siya doon ng isang fan na sobrang excited mga kasembreros si ma'am, no, at saka si ate, na dalawa sila mga kasembreros. So screen cap daw, screenshot mga kasembreros. So yun po, no. Mga Bisaya ito, no, sila ate, no, sobrang morena at sobrang ganda, no, sobrang fan sila ni Alden mga kasembreros. So and of course, no, pinagbigyan sila ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos last item natin, pinost ulit dito yung nakakamiss na moment ng Kathleen nung time na bumisita si Alden sa bahay ni na Kath kasi nga birthday ni Catherine. 20 minutes ago, no? Pinost ito ni RJ Miko Vergara fan. Ang tamis at kilig sa larawang ito, walang kapantay. Napakaganda ng kuha at mensahe ang pagdala ni Alden Richards ng napakalaking bulaklak at regalo para kay Catherine Bernardo, at ang mainit na pagtanggap at yakap niya nakakawala ng pagod at punong-puno ng pagmamahal. So yun po, no. Bupyap, pangunahing stylist at tagapamahala. Grabe ang Tagalog lahat Si Earl Simitara, no, creative director, pangunahing makeup artist. Gideon Hermosa, international na event at set designer. Hindi ko kilala to video mula sa original na pinagkuhaan. Walang katapusang paghanga sa yung dalawa. So Tagalog na Tagalog talaga ito, no. Pero ito po yung time na repost lang ito mga kasama, ng time na of course alam natin na bumisita si Alden sa birthday niya Tisay mga kasimers, na kung saan ay hindi pa uso ang pagtataguan ng dalawa dati mga kasembreros. So ngayon ay parang nagtataguan na sila na. Pero let's pray na talagang sila po ay magkakaroon ulit ng project, no. Hindi yan imposible because alam naman ng management at nakita ng management na yung impact ng Kathleen mga kasi antay-antay lang tayo at saka abang-abang kasi baka nasa proseso na po siya. Alright, so yan lang sa ating Kathleen items. So, play ko po ito mga videos
na inyo pong papakinggan mga kasus, no? Especially dito sa TikTok lock nito. Sobrang kulit. And then itong kay Kath. Tapos pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang mahalagang mensahe po ang dala ng Word of God na ito. Sinama po, and then isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Game na! Let's go! Sabog na, sabog na! Ayan na. Eto na. Ang inyong unang sang tanong. Sang-sabog! Ay, si Doc naman pala to. Doc Grayson, hello. Alin, dito ang ginagawa ni Alden Richards pagkatapos niyang masurvive ang isang international cycling event na ginanap sa Italy? A, naiyak habang kumakain ng sandwich. Or B, naiyak habang nagdadasal sa simbahan. Siyempre, kasama ka, di ba? Yes, Oh. nandun ako sa Italy. Oo. Runner. Bilang halimbawa, baka isipin niyo nagjo-joke lang ako, I can speak Italian. Eh, kasi nga siya yung Wow. transparent ni... Translator ni... Hindi ako nakikita. Oo. Marunong ako mag-Italian. Oo. Ciao. Ciao. Oo. Ano ibig sabihin nun? Ciao, sa tongi. Ciao, ciao. Hindi. Alam mo, si Alden kasi, pag nagsa-cycling siya, talagang hindi siya kumakain. Totoo. Oo. Nung nanalo siya, kumain siya ng burger. Tapos, Oo. naiyak Bakit? siya. Naiyak siya. Isipin mo, ilang oras siyang hindi kumain. Kahit sino, hindi ka kakain. Tapos first time mong kumain ng burger. Tapos Paano yun? ang daming sibuyas. Paano yung Sino- iyak? Paano Pre, yung iyak? patingin, patingin. At tingnan mo, yung Alden hindi kaya ibigay, pero yung luha kaya. Tingnan mo. Go. Dali. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. O, dito naman Wala tayo. na. Ito kasi si Kuya Jason, alam ko, ano talaga to, runner. Hindi yung sa takbo, Runner? Runner na. Charot lang. Charot lang, eme lang. Oh. Ganito kasi yung nangyari niya. Nakwento to ni Kuya Alden nung screen test namin. So, nagbabike siya. Ayan, ganyan mismo yung bike niya. Ganyan yung itsura niya. Paano? Eh, kumaliwa! Kaliwa! Eh, kumanan! kanan. Kumanan! Eh, tumambling yung bike. Tumambling yung, nangyari yun. Tumambling, Tapos sabi niya, yes, thank you Lord, na-survive ko, hindi ako na-discussion. Na-survive daw. Pero naman, ang sagot mo, Sugar? Siyempre sa tagal namin, 6 months kami nagsama-sama. Alam na namin ang isa't isa. Wow. May relasyon. Parang may relasyon kayo ate. Parang ang lalim nun ah. Kala mo nung magkasama kayo sa house. Oo. Sa sobrang close na namin sa Stars on the Floor, alam na namin na kung ano yung ugali. Si Kuya Aldin po talaga, siya yung nagli-lead ng prayers namin. Yeah. So sigurado ako, kasama ko siya, hindi. Madasalin yan. Close na close sila. So, naiiyak siya habang nagdadasal sa simbahan. Ikaw Totoo ba? yan! Totoo Ay, yan. kabago, sabog, alamin na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. O, di ba close na close na kayo? Grabe yung magiging close. Day, finally, nakita na ako si Alden. Ako sa una. Oh my God! Hi, Alden! Hello. Pwede mo picture? Yes, yes. And can you say hi to my vlog? Hi, hello vlog. Pwede pati-shake hands? Oo naman. Oh my God! Finally, Dali, picture tayo, dali. Ali. Ready, 1, 2. Hindi, video na lang para Oh, video na screen lang. cap na lang. Sige, nice to meet you. Thank you. Okay, let's talk about your love life. Kasi ikaw yung isa sa mga artistang kilala ko. Hindi ka masyado nagkukwento or nagpo-post about kay Mikey. But I super understand that kasi may mga ganun na you choose to be private when it comes to things like that, diba? So, paano kayo ni Mikey? Like, how many years na ba kayo? Oh, shoot. Ni Mikey? Siya, di mo bilang. 17 ba? Nakakaloka, di mo alam. Ilang 3 years, kayo? 3 years. 3 years. 3 years, Okay. final answer, sure na. Sure na? Okay, kasan na yan. So anyway, yung kay Mikey, I saw your post on Instagram na nag-birthday siya recently. So, pandemic nga ngayon, and alam ko naman natin lahat na hindi tayo nakaka-celebrate. Kung paano natin siya pinlano, paano niyo celebrate yung birthday niya? Instead of me going to her house, initial plan, I sent cakes and steaks. Ay, di kayo nakita sa birthday niya? Why? Kasi may quarantine protocols yung ABS ngayon na pag lumabas ka, you have to be honest, no? So, kailangan Agree. sabihin ko sa kagaling, it's your responsibility. And during those moments, Naka-quarantine ka? Oo, ASAP and
game ka na ba? I even asked her, Mike's, punta ako dyan. Secret na lang natin. Sabi niya, uy, ano ka ba? Wag na. Pero in Okay. English. Paano? Oh, no more. It's okay. It's okay, no more, babe. no more. No Okay. more then. Simpleng fitness effort. Pag malapit, just walk in. Yun yan. Maliit na bagay for fitness. And I... No more then. But Ang bait naman yun, no? That's the best thing about Mike. Yeah. She understands and she gets the bigger picture of things. Yeah. And one kind of weird story about Mike's. At nasabi naman namin yan sa isa't isa. Initially, hindi namin type yung isa't isa. Ah, talaga? Hindi naman, ako mahilig ako sa Chinita. Kaya nga, Mahilig ka sa Chinita, girls. pag nakikita ko Pero Chinita si Mikey, di ba? hindi masyado. Tapos super gusto ko yung teeth ni Mikey, alam mo yun. Ang ganda. Tapos ang ganda smile niya. So, nung nakita ko siya nung one time meron tayong get together, Lulukaret, yun yung tawag sa mga anak ni Tita Lulu. So, that's Lulukaret. So, dinala ni Robbie for the very first time si Mikey and then introduced niya. Swerte ni Robbie. Wow! Ang ganda ni Mikey. Parang, ang chill niya. So, ang cute kayo. Yun yung isa sa mga bagay. But ako, parang, I don't know, I fell in love constantly with her. Kasi there's another world na nakikita ko sa kanya. Yeah. And also, she puts my feet down. That's good. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam kapag kasama ko si Mikey. Okay, everything's real, pero lahat ng pangarap ko, parang natupad ko sa kanya. Sobrang supportive niya. Oo. At saka ang hirap na hindi lahat nag-work na showbiz couple. Ganyan lang. Tapos yung iba naman na sa showbiz, pinipili nila na non-showbiz yung makasama nila just to balance everything. Ang paniniwala ko, love is serendipitous. Kapag dumating yung tamang tao sa tamang panahon, for me, yun yung perfect love. Kasi pwedeng dumating yung tamang tao, pero marami ka pang kagustuhan before. May iba ka pang priorities. Iba yung priorities mo, iba yung responsibilities mo, may mga gusto ko pang maabot sa sarili mo lang. And that's okay. Yes. That's okay. Yes. That's okay. Tapos, may dumarating din na pagkakataon, pero hindi naman siya yung perfect na tao, Yeah. yung tamang tao para sa'yo. So, kapag naghalo na yung dalawang konseptong yun, Timing at saka yung Right wants person. mo, yes. then I think, yun na yun. And I think, yun yung Meron sa'yo. Okay. So, I guess hindi selosa si Mikey. Kasi nga, sobra. selosa siya? Really? Oo. Ikaw ba? Seloso ka? Oo. Really? Di ko na-expect. Dati may pagkakataon, share ko lang, dati may pagkakataon na, kasi close siya sa kanyang circle of friends na andun yung mga exes niya. Okay. Oh And my then, God, when hindi na hindi ko sobra. kaya. Parang pag si DJ, pag ex, wala, right? Hindi pwede. Pero sa ibang relationship, actually, kaya nila yun na makipagkaibigan sa ex nila. Ako siguro hindi ko kaya. Halata sa'yo, alam mo bakit? Kasi selosa ako. Yung ilong mo, punong-puno ng pawis mo. Hindi ko kaya. Pero ang ganda mo pa rin. Hindi ko makaya. So, Ayun. ikaw, si Mikey, yung group of friends niya, May andun pa yung mga Past. old relationships niya Yeah. before. And ako, hindi ko kayang lunukin yun. Yeah. Tapos wala ka. Tapos, minsan wala pa ako. Kasi barkada na. Yeah. Parang nagparapraning ako. Anong gagawin ko, pare? Bro, tatawagan ko ba? Pag tinawagan ko, masyado naman akong... Parang feel mo, sinasakal mo siya. Yeah. So, ang iniisip ko na lang, pabayaan na lang kita kasi maliban sa trust kita, Okay. kapag may ginawa kang mali, ang repercussions, alam mo naman, itong mawala sa'yo. Ako naniniwala ko sa Kapal ang karma. mukha. Karma is Oo. real. Totoo Yeah. naman. Pero kapag sa iba, before, I think kami ni DJ, pareho kaming selosa. Pero, magna 9 years na kami sa May 25, yay, love. So, I guess yung pinag-aawayan namin before na mga sobrang bata pa kami, iba na sa ngayon. Pero minsan, mga little things pa na nag-ano ako. Pero, hindi naman yung to the point na ayoko ma-feel na sinasakal ko siya or ako, nasasakal niya ako. So, I think,
very open kami ni DJ kasi sinasabi ko pag na-hurt ako, sinabi mo yan, na-hurt ako. Tapos pag aalis siya, alam niya hindi ako kampante. Minsan hindi siya pupunta kasi mag-aaway lang kami. At least alam niyo na yung Yeah. isa't isa, di ba? And trust na lang talaga. So, yeah, trust. Ako, usually I ask you in certain interviews. Oo. And I'm sure, natanong na sa inyo ni Daniel to, ano ba yung sekreto ng relationship? Mismo, Ang palagi. dami palagi, kailan bang kasal? I don't wanna ask those questions. Thank kasi you. TGIS, dapat iba tayo. Ano ba yung initial plan nyo when you get married? Or once you get married? I think to maybe get their own place, maybe, kasi feeling ko once you're married and you're starting a family na or yung partnership na yun on a deeper level, I think you need your space. So, it's gonna take time talaga. So, yun yung first Ayoko din na mag-anak agad, sinabi ko sa kanya. Kasi gusto ko enjoy muna namin, tapos di kami naka-travel ngayon, so yun yung gagawin. And then once we're ready, no pressure naman na mag-baby agad after. Actually, sometimes yun yung nailang ako sa mga tao na, di ba, ngayon parang tinatanong parati once kasal na yung mga showbiz couples, especially kailan kayo mag-anak, but for me, respect the decision na iba-iba yung couple so kanya-kanyang time Enjoy your time. Yeah. We're taking it day by day kung ano man yung mangyayari. Kayo ba? Anong plan nyo? Like kayo ni Mikey. Wow! Galing! Back to you! To you? You think pag kayo, let's say parang 3 years from now and then you decided to propose. So propose kayo. Siyempre napag-usapan niya ni Mikey na meron pa ba siyang priority na iba munang dreams niya before this or... We've been talking about it for some quite time now. Yeah. Lalong-lalo na we're not getting any younger. Yeah. And yun naman yung mga inaayos ko na ngayon. Ngayon. So, Kaya nagpapakayod tayo ngayon yes, in the coming years, you would be one of the first people who would know kung I would be bending the knee. Okay. I will wait for that. I'm so excited for that one. Yeah, I'm excited for you. I think just do your thing now and then pag naramdaman mo na, support ka namin. I'm just so happy with this concept, no? And Yeah. this is new venture ni Catherine tsaka ni Direk Daniel. Direk Daniel. You guys have like the best of the best titles. King and Queen of Hearts. May pressure ba to carry out those roles? Always. But I think, ginagawa namin ni DJ, hindi namin siya iniisip. Pag nag-overthink ka, parang sablay yung mga ginagawa ko. Kakainin ka ng pressure. Yes, and sometimes, lalo ngayon, di ba, parang naka-overwhelm talaga. Pero kami ni DJ, kami sinasabi na lang namin, let's just do our thing. Like, itong idea na to, gusto lang namin siya, try lang. So, no pressure. Kaya, sila yung mga tao din pinili ko dito kasi ayoko kapag ina-ask na ako na gawin yun, na may sense of responsibility na. So, ito talaga ginawa yung TGIS because I wanna try lang. Kung mag-work at gusto ko mag-pag-usap, nandun yung pressure all the time. But, nasa yan kung paano mo i-handle yung pressure. I think it's okay to imbibe the role. Yeah. Pero kung yun na yung sarili mo at yun na yung pinupronta mo, Yeah. take no yan. Okay, bro. So, we have prepared some questions for you. Sobrang quick questions lang to. And I wanna hear your answer. So, answer it as fast as you can. Okay, first question. What makes you mad? Pag naiba yung schedule ko, Ayaw mo yung nawawala sa plano. oo, sobra talaga. Kapag iba na yung plano, nakasar ako. Pero isa sa mga pet peeve ko naman, Oo. kinaisan ko, Ano? kapag sa men's CR, yung may nag-aactung, doon ako nakasar. Kapag may? Nag-aactung. So may... Okay. Ayaw mo na nababago yung schedule mo. Same Ayaw. kaya ni DJ, ayaw din niya. Ako naman yung okay lang na bago. Ako yung mas spontaneous na, okay, next. Okay, kanino ka huling nagalit? Sa nagbago ba ng schedule mo? Or na bad trip ka ba? RM. Okay. Oo. Kasi nga nabago yung schedule. Which is understandable. Kasi ang hirap kaya pag nakaset ka na tapos biglang babago. Pero ito, hindi na alam ganito ako sa kanya. Okay. Ayun. So, I'm Next question, last 3. May regret ka ba sa buhay mo? Meron naman. In terms of my choices, sa pag-ibig before. Okay. Anong pwedeng magpakwit sa'yo sa showbiz? Alam naman yun how much you love hosting, kung
gaano mo kamahal yung trabaho mo. But ano yung magpapakwit sa'yo? Pag kinasal ka na ba? Or you think you're still Oh, no. gonna do hosting pag Yes. kinasal ka? Even if I become a dad, Hosting pa rin. oo, kung dumating yung pagkakataong yun, and hopefully, I'm hoping and praying na bumalik yung ABS-CBN, Yes, let's claim it. I would want to go back to Umagang Kay Ganda. Really? Yes. Okay. Tapos pwede rin na have like a talk show together with you, peeps. Okay. And game ka na ba in the studio? Oo, oh my God. Iba rin, syempre, pag sa studio. Yung mga... Let's claim it, may mangyayari yan. katagang, diskarte, abante ako, atras ako, yan. Ah! Parinig sa loob. So, ano magpapakwit sa'yo, you think? Kapag kailangan na ng medical frontliner, Ah. mag-aaral ulit ako. Tapos, mag-shift ka na to doctor. Kung kailangan na ng mundo. Pag umabot tayo. Naku. Okay, last question. How do you want to be remembered? Kasi you are such a responsible and good guy, bro. So, if there's anything na gusto mo lang iwan, okay, I remember Robbie as this kind of person. Like, ano yun? Tinanong sa akin ni dati ni Tita Lulu. Really? Yes. Ba't ako di yung tinanong ni Tita Lulu? Ano? Okay. I said, I want to become the bridge. What do you mean, the bridge? Kasi parang yun yung nararamdaman ko eh. Like, people would ask me, ano ko pangarap sa buhay? Ang pangarap ko naman is not to be top one, not to be the superstar, no? Okay. But I want to be that guy who always gets to talk to the superstars. Okay. The bridge between the superstars or the star Okay. to the people who inspire them. Ikaw And vice versa. Yeah. That's so nice. It's so humbling to, for me to see those messages. Ito, totoo to. Sa Instagram, sa Twitter, Kuya Robs, bahay naman ako sa Katniel. Kuya Robs, bahay naman ako kay ganyan. Bahay Pinapadaan sa'yo, yeah. Oo. Before, sabi ko, ano ba ako? Atelus ba ako? Ganon. Aha. Kuya, dito ba ako? Hindi naman, no? Pero pag nakikita ko yung mga mensaheng yun ngayon, I think, I feel happy with my spot. I feel so happy. At yung happiness na to, parang gusto ko lang ipagpatuloy at ibalik. And I think you're doing a great job. Kasi tingnan mo, lahat kami, there's something about you na sasabihan ka namin, or kahit nga si Mama humingi sa'yo ng opinions or suggestions, at hindi yan hindi lahat yung ginagawa namin sa ibang tao. And I think there's something about your vibe and kung paano ka na parang mag-open up lang sa'yo. Sobrang lalim at napakaganda po nito mga kasembrero sa ang ating Word of God po ay ang buong katungkulan natin o ng sangkatauhan mga kasembreros. Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. So ito yung pinaka-duty natin mga kasembreros. Kung sinamarize na ni Haring Solomon mga kasembreros na sumulat sa Book of Ecclesiastes mga kasembreros. So ang Proverbs po, ang Proverbs at ang Ecclesiastes, books of wisdom po sila mga kasembreros. So kung gusto niyo pong matutunan about life, about the depth of our existence mga kasembreros, yung purpose ng buhay natin, it's also good thing mga kasembreros, no? Or good step na basahin po natin ang Ecclesiastes at saka yung Proverbs, no? Kasi sikat lang kasi ang Proverbs, no? Or mga sayings or kawikaan. Pero yung Ecclesiastes, mas malalim din mga kasembreros, or malalim din po ang nilalaman nito. So, I definitely recommend po na basahin niyo po yung Ecclesiastes. So, isa siya sa mga books po sa Old Testament. Okay? Itong Ecclesiastes. So, magkatabi po ito Proverbs at saka Ecclesiastes, magkatabi po sila. Ang mga ngaral sa Tagalog, mga kasembreros, so ang Ecclesiastes. So, ang buhay ng tao, tama na magtatrabaho, kunwari, isilan tayo, tama na magkakaroon tayo ng birth certificate, magkaroon tayo dapat ng pangalan, karapatan natin yon, no? Karapatan natin na arugain tayo ng ating mga magulang, mag-provide sila sa atin, no? Pakainin nila tayo, bigyan nila tayo ng tirahan, ng damit, and so on, mga kasmas, no? Karapatan natin yon, okay? Karapatan natin makapag-aral, no? Minsan,
opportunity nila, no, yung pag-aaral mga kasembreros sa kolehiyo kasi hindi naman lahat kayang magsuporta ng pag-aaral mga kasembreros. So, karapatan natin, yun yung mga karapatan natin mga kasembreros, yung kunwari yung pagtatrabaho, no? Kung pa yun yung mga normal natin na ginagawa. Kaya yun yung daily routines natin na definitely ay dapat nating ma-accomplish at dapat nating magawa. Kunwari magluluto, kumain, magugas ng plato, yung matutulog tayo, alagaan natin yung sarili, no? Magtrabaho, no? Kailangan sumahod, no? Kasi kailangan bumili ng mga pagkain, ng bigas, ng ulam, and so on, mga kasembreros, mga pag-aaral lang. So, yun yung normal natin na gawain. So, pag lumaki na tayo, at saka kung pwede na mag-asawa, mga anak, tapos tatanda, tapos mamatay. No? So, parang gano'n lang ang normal na iniisip ng normal na mga tao, mga kasembreros, kapag wala silang, malalim na relationship, mga kasembreros, sa Panginoon, or close relationship kay Lord, mga kasembreros. So, kasi ang buhay natin, tama naman yun, no, na kailangan kumain tayo, kumayod tayo, magtrabaho, and so on, mga kasembreros. Kailangan mabili natin yung gusto natin, yung pangailangan natin, parang gusto ko ng ganito, kakain ako. So, normal yun, mga kasembreros. Pero, sinamarize ni Haring Solomon, mga kasembreros, yung dapat nating ginagawa. Kaya sabi niya dito, ang gawin natin ay katakutan natin ang Diyos at saka sundin ang kanyang mga commandments or ang kanyang mga utos, mga kasembreros. Now, fear God and keep His commandments, for this is man's all. Lahat-lahat na ito yung sa ibang version kasi this is the duty of mankind. This is the entirety. No, ito yung summary ng lahat-lahat, mga kasus, why we exist, why we live, why we breathe, mga kasus, bakit tayo isinilang sa mundong ito, at bakit tayo, grabe, no, alam nyo, naisip nyo ba na, kunwari, di ba, isilang tayo, tapos pag namatay tayo, forever and ever 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 na tayo pag namatay, mga kasus, sa kabilang buhay. So, wala nang doon sa kabilang buhay, hindi na tayo magluluto, hindi na tayo wala nang problema kapag sa langit tayo papunta, mga kasembreros. So, na-imagine mo natin kung gaano kalalim yung existence ng buhay ng tao. It's not just na, yes, kailangan nating magsumikap, kailangan nating gawin to, gawin yan. So, normal na yun, mga kasembreros, pero naisip pa natin yung yung lalim pa, no, ng buhay ng tao, mga kasembreros. That is why sabi dito ni Haring Solomon, yes, kasi si Haring Solomon, siya, no? Wisest man ever lived, or wisest king ever lived, mga kasembreros. He saw everything under the sun, under the heaven, mga kasembreros, under the sky, every phenomenon, every situation, kasi hari siya, no? President siya, mga kasembreros, ng Israel for how many years? And nakita niya yung sa kanyang kaalaman at sa experience niya, nakita niya yung mga tao, nakita niya yung situations araw-araw ng iba't ibang mga tao sa sosyedad, sa kanyang mga sasakupan. So ganito dapat ang gawin natin. So may mga mag-asawa, magpapakasal, no, may magba-birthday, may mga special occasions, yung mga normal days naman. So pero may mas malalim pa na katungkulan ng tao, and that is to fear God. Matakot tayo sa Diyos, mga kasembreros, at hindi yung takot na parang Diyan na sulod. So parang ganong takot. Iba pa yung takot na ito ay driven by love, mga kasembreros, or driven out of love or pag-ibig. Hindi siya driven ng fear pa, mga kasi may mga taong takot sila because yung tatay nila, for example, or kung sino man dyan taong kinakatatakutan nila na very harsh, no, tigasin, no, talaga malupit, no, parang batas militar, no, yung disiplina, batas militar, parang kasi ang disiplina na out of love, iba rin yun sa disiplina na dahil malupit ka, no, parang ganoon siya, mga kasembreros. So konting kibot lang, palo agad, no, konting kibot lang, pagtataasan mo agad ng kamay, lalapatan mo agad ng kamay. So parang ganoon, mga kasembreros. So iba naman yun, no? Si Lord po ay katakutan natin siya because of love. Okay? Dahil sa pag-ibig, mga kasembreros. Kasi ang pag-ibig na ito ay perfect, no? Yung pag-ibig niya, mga kasembreros. And yun nga, no, hindi siya driven ng galit or puot, kundi driven siya ng pag-ibig, mga kasembreros. Solomon was a man whose life seemed to overflow with the sort of blessings that so many chase after today. Fame and fortune, glory and honor, prosperity and power, and riches and authority, longevity and foresight,
talents and skills, cleverness, aptitude, artistry, and wisdom, wine, women, and song. Grabe, no? So lahat ito na-achieve ni Haring Solomon, mga kasumers, while he was a king, no? Nung tinalaga siyang hari ng Israel, mga kasumers. So grabe. So lahat ng tao ngayon talaga nag-ambisyon maging sikat, no? Lahat ng tao naging may mga mga positive naman na dreams, mga kasumers. Kunwari gusto maging popular to help your family or to spread the gospel, no? So depende sa motibo or sa intention ng mga kasumbrero. So tarito kayamanan, no? Definitely very abundant kasi si Haring Solomon ay isa sa pinakamayamang tao or hari na nag-exist or nabuhay sa mundo, mga kasembreros. So riches, prosperity, power, no, authority, longevity, and foresight. So foresight talaga, no, kasi he's the wisest king ever lived, mga kasembreros. Kung kaya walang duda na grabe, no? Cleverness, skill, aptitude, artistry, and wisdom, wine, women, and song. So grabe. Lahat ito natamasa o na-experience ni Solomon, mga kasumbrero. So kaya nasulat niya rin yung mga books of wisdom, mga kasumbrero, na Proverbs and Ecclesiastes because of experience na rin, and of course yung blessing at saka regalo ng Diyos sa kanya na wisdom talaga, mga kasumbrero. Kasi nung humingi siya kay Lord, hindi siya humingi ng fame, hindi siya humingi ng power, hindi siya humingi ng strength, hindi siya humingi ng authority. Ang hindi niya lang talaga ay wisdom para i-guide, no, at saka i-lead, mga kasmes, ang kanyang tao, yung Israelites, no, na chosen people of God, mga kasembreros. So kung kaya kung experience lang pag-uusapan, kung mga situations lang na nakikita ang pag-uusapan, definitely si Solomon ay napakarami yung kanyang nakikitang situations everyday. Kung kaya hindi siya hindi mo siya malilinlang ng mga kasembreros, no? Nalinlang talaga siya sa sobrang dami ng kanyang asawa, mga kasembreros, because of 1,000 women, mga kasembreros. So Solomon was an anointed king of Israel and prophet of God who had been chosen to rule over his people and who had the privilege of building the temple of the Lord. Solomon could be described as having it all. So lahat nasa iyo na ang lahat, na parang ganoon, mga kasembreros. So kung may kanta na nasa iyo na ang lahat, so siya yun, mga kasembreros, kasi he has everything, or he had everything. And yet, he was unfulfilled man because he allowed his apparent success and blessings to turn his heart away from the Lord. Indeed, Jesus himself reminded us of the futility of gaining all that the world has to offer, while losing one's opportunity to live for the Lord. So Solomon sought to follow his own advice, which was to enjoy life to the full, but he chose to do so for his own self-gratification and to the exclusion of God. Solomon discovered that no matter which area of interest he pursued or what enticing avenues he chose to follow, it resulted in a dissatisfied soul, a chasing after the wind, ending in him proclaiming vanity of vanity. So, yan din. Kasi di ba nagkasala siya nagkaroon siya ng 1,000 wives, no? 1,000 asawa. So, ginawa niya rin yung lesson, moral of the story ng kanyang buhay na kahit pala magkaroon ka ng napakaraming asawa, napakaraming pera, napakaraming kayamanan, kahit pala maging sikat ka sa buong mundo, ay vanity rin pala ito lahat-lahat. Kaya parang walang silbi. No, parang ganoon siya, mga kasembreros. So, ang vanity ay parang vanidoso, no, parang gusto mo na makamkam lahat, mga kasembreros, but not knowing na hindi ka rin pala masasatisfy. No, lahat ng bagay sa mundong ito ay vanity of vanities lang siya. No, isa ito sa mga verses actually na sinabi niya rin sa Ecclesiastes, mga kasembreros. So, grabe, no? Ang napakaganda, mga kasembreros, ng word nito. So, parati lang natin tatandaan na yung ating katungkulan ay katakutan ng Diyos, no? Out of love, mga kasembreros. So, kung kaya hindi ang buhay natin, yes, kailangan natin gumising, kailangan natin magtrabaho, kailangan nating mag-asikaso sa bahay, sa trabaho, and so on. But ang mas malalim na reason or purpose ng ating existence or buhay is to fear God. Kasi yun din yun, no? Yung sinabi ni Lord Jesus Christ na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and then your neighbor
as you love yourselves. So, ganun din siya. Sinamarize at saka he just put it into different words, mga kasembreros, ni Lord Jesus Christ. So, kung kaya tayo po ay yun po yung ating gawin, ha? And para ma-discover pa natin yung pag-ibig ng Diyos, ay magbasa tayo ng Biblia, because the Bible has plethora of promises of God, mga kasembreros, na mababasa natin if we open and read, mga kasos, and love and obey what's in the Holy Bible. Alright? Salamat sa ating Word of God, ha? Mga pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in obedience and fear of God mula ngayon. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.